Magandang araw sa inyong lahat. Nabalitaan niyo na ba ang mga pinakasariwa at pinakamalaking mga balita sa loob at labas ng bansa sa araw na ito? Tumutok hanggang huli. Simulan natin sa lagay ng ating ekonomiya. Isang malaking hamon ang kinakaharap ng bansa matapos bumagsak ang Gross Domestic Product o GDP growth ng Pilipinas sa 3% para sa huling quarter ng 2025. Ito ang itinuturing na pinakamababang paglago simula noong 2011 na iniuugnay sa mga alegasyon ng korupsyon. Dahil dito, ibinaba rin ng Development Budget Coordination Committee, DBCC, ang kanilang revenue targets hanggang sa taong 2028. Gayunpaman, nananatiling positibo ang palasyo na makakabangon ang ekonomiya pagsapit ng 2026 sa tulong ng mga bagong reforma at plano sa trabaho. Sa usaping politikal, kinumpirma ng Malacanang na bumubuo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang legal team para harapin ang posibleng impeachment proceedings laban sa kanya sa Kamara. Samantala, ibinasura naman ng Korte Suprema ang apela ng Kamara hinggil sa impeachment case laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa Mindanao, inanunsyo ng COMELEC na ipagpapaliban ang kauna-unahang BARMM parliamentary elections na orihinal na nakatakda sa darating na Marso 30. Kaugnay nito, isang batas ang naaprubahan sa BARMM Parliament na nag-aalis ng opsyong none of the above o nota sa mga balota. Bilang chair ng ASEAN ngayong 2026, aktibong isinusulong ng Pilipinas ang inclusive tourism sa idinaraos na ASEAN Tourism Forum. Sa Cebu, nagtipon-tipon ang mga foreign ministers para talakayin ang mga isyu sa rehiyon, kabilang ang sitwasyon sa Myanmar, hinggil naman sa tensyon sa West Philippine Sea. Binigyang diin ng palasyo na ang pagdedeklara sa mga diplomat ng China bilang persona non grata ay ituturing lamang na last resort o huling option. Ito ay sa gitna ng mga panawagan ng ilang mambabatas matapos ang mga bagong serye ng alitan sa dagat. Ayon sa survey, malakas ang suporta ng mga Pilipino sa law-based stance ng gobyerno laban sa agresyon ng China. Sa kabilang banda, opisyal nang nanumpa si General Jose Melencio Nartates Jr. bilang bagong chief ng Philippine National Police, PNP. Inatasan din ng Pangulo ang PNP na imbestigahan ang pagkalat ng mga peking medical report tungkol sa kanyang kalusugan na kumakalat sa social media. Sa sektor ng kalusugan, tiniyak ng Department of Health, DOH, na nananatiling ligtas ang bansa mula sa Nipah virus, ngunit pinaigting na ang screening sa mga entry points bilang pag-iingat. Sa mga operasyon laban sa ilegal na droga, nakasamsam ang Bureau of Customs ng 43 milyong halaga ng cocaine mula sa isang pasahero sa Naya Terminal 3. Nasabat din sa mga mail parcels ang tinatayang 10.88 milyong piso na halaga ng marihuana mula sa Estados Unidos. Samantala, patuloy ang babala sa mga residente sa Sultan Kudarat dahil sa nararanasang earthquake swarm o sunod-sunod na pagyanig sa probinsya. Iya ang mga balitang nagpapatakbo sa ating bansa sa mga oras na ito. Para sa karagdagang impormasyon, manatiling nakatutok sa aming mga social media platforms. Huwag kalimutang mag-share, like at subscribe. Maraming salamat at magandang araw.